Ipinagpatuloy na Sandigan Bayan ang pagdinig sa bail petition ni Senador Jinggoy Estrada. Dito humarap ang testigo mula sa Laundering Council na nag-imbestiga sa bank transactions ng senador. Sinabi naman ni Estrada na maging ang whistleblower na si Ben Horluy ay nakinabang sa PIDA. Si Sweden Velado sa detalye. Mainit ang naging diskusyon sa pagitan ng prosekusyon at depensa sa pagpapatuloy ng bail hearing ni Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division. Ang depensa tutol na ipaliwanag pa ng testigo mula Anti-Money Laundering Council o AMLAC na si Attorney Orlando Negradas ang nilalaman ng kanyang bank inquiry report. Ayon sa kampo ni Estrada, hindi na ito kailangan pang ipresenta kung tiwala ang kompleto naman ang report dahil cause of delay lamang ito. Subalit ayon sa prosekusyon, ang nais nila ay maipaliwanag ng testigo ang naging proseso ng investigasyon tulad ng multiple bank account analysis at withdrawal and deposit analysis. Kaya lang naman gusto namin siyang patestipayin para maipaliwanag niya yung bawat konklusyon na nilagay niya dun sa kanyang report. Bawat specific conclusion, gusto namin mapakita ano bang mga dokumento, anong mga bank records ang ginamit for each specific finding. Yun lang naman eh. Si Negradas ang nag-imbestiga sa financial transactions nila Senador Janet Lim Napoles at mga korporasyon at peking NGOs ng itinuturong mastermind ng PDAF scam. Samantala, hawak naman ni Senador Jinggoy ang hiwalay na AMLAC report na nagpapakita na maging ang whistleblower na si Ben Horluy ay nagnakaw din mula sa kaban ng bayan kaya dapat din umano itong kasuhan. These are the documents they obtained showing proof that their main whistleblower, si Ben Horluy, had amassed millions of money. I have documents here to prove that he has a lot of accounts, UCPB, and most especially in Amslay. Meron siya sa Amslay na 76 million pesos. Sagot naman ng prosekusyon, dahil nasa ilalim ng Witness Protection Program si Luis at sa bisa ng kanyang immunity, automatic na absuelto na ito sa anumang uri ng kasong maaaring ihabla laban sa kanya. Kapag ikaw ay natanggap sa Witness Protection Program, ang equivalent nun ay acquitted ka na sa kaso. Hindi na pwedeng buksan uli. So Kahit ano pang makita nilang ebidensya na related dyan sa BIDAF, hindi na nila yung mga whistleblowers namin na admitted sa Witness Protection Program at ginagamit naming mga state witnesses ngayon. Ipagpapatuloy ang cross-examination ng depensa kay Negradas sa May 18 at pagkatapos ay inaasahang uupo na sa witness stand si Ruby Tuason. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado.